Tapos isa sa activity gagawin ko, yung i-check ko yung welding machine ko. 'Di ba, magpo-produce ako ng pambenta na grapes sa paso na gagawin kong dwarf na pwedeng maitanim sa mga bahay sa subdivision. Ayun, naghihintay lang ako ng budget ngayon. Tatapusan, may parating akong budget para sa sa project na 'yon. Umpisahan ko na 'yon dahil meron yung yung mga tinanim ko na na panglagay sa paso. Medyo malaki-laki na, malapit na siyang pwedeng ilagay dun sa sa taniman na nasa paso. Kailangan ko kasi bumili ng medyo malaking paso. Tapos yung welding machine na sinasabi ko, kaya kailangan yon. Ang kagandahan, din ako bibili ng welding machine tapos hindi na ako magpapagawa nung mga bakal na magiging 3 links na ganito. Siyempre paso siya, magiging pabilog. Although may naiisip na akong design na pwedeng gawin ko doon. Medyo mas malaki kaysa sa paso yung hindi naman tututumba kahit may bunga na, kasi malaki nga din yung paso. Tapos may lupa yon, mabigat. Kahit mas malaki yung bilog kaysa doon sa labi ng paso na magiging 3 links niya. Yung bala ko kasi doon, halimbawa ito yung paso. Sa kabukiran, ang sarap ditong mamuhay. Sariwang hangin, magandang mga halaman. Derding paligid, gulay na sariwa. Manok at baboy na naglalaro sa lansangan. Si Mang Humberto, hanang nasa likod ng kalabaw. Ang sarap talagang ditong mabuhay. Dito ka makikita ang bayanihan. Good morning mga master. Mag-breakfast tayo ng coffee break muna tayo. Ito. Yan. May coffee na. Yung coffee, isang cup lang yung linagay ko kasi lang ito, number 2 lang. Isa lang ganito. Isa lang ako Nag-iisa lang. Lagay natin dito sa cup mamaya. Lutuin natin. Ito, Barako coffee. Ang ginagawa ko, nagpapagiling ako ng Barako. Ito lang yung ito lang para ilang guhit lang to. Kasi pagka matagal kasing giling na yung coffee, tumatabang, nagiging maarang maasim. Kaya eto, ganito yung gawin natin. Konti-konti lang yung ipapagiling natin. Kahapon pala, nag-lecture ako sa bayan ng Nauhan dito sa Oriental Mindoro. Binigyan ako ng dami. Kasama ito sa binigay sa akin. Pure Tablea. Yan Yan to. Isa din to sa gusto kong gawin. Kasi, di ba dito sa ating backyard garden, kita nyo may mga kakao ako. Yung bayan ko naggagawa din yan. Nag-ano din. Yung pansarili. Ako, pansarili din. Ilan yung puno ng kakao dito sa amin sa compound. Ako may 2. Tapos may maliliit na seedling sa compound namin. Medyo ilang puno meron. Yan. Saksak natin at tayo ay magkakape. Start na natin to. Yan. Yan po. Patapos na yung linuluto nating kape. At maiinom na natin yan. Habang nagkukwentuhan tayo, pagkwentuhan natin yung mga gagawin natin ngayon. Araw po kasi ng Sabado ngayon.
Kararating ko lang, naghatid ako sa misis ko, may ano sila, coastal clean up ng kanilang opisina. Natid ko sa tabing dagat. Gutin muna natin. Yun. Tapos, i-off pala natin to. Hirap mag-off ng isang ginagamit ng kamay. Yun. Kinaya din. Tapos, yan. Wala itong asukal pa. Tikman muna natin kung ano yung... Hindi ako, nasa inyo kung ilang cup yung ilagay nyo kasi hindi ako masyadong nagpapatapang. Kasi acidic din ako eh. Kaya mild lang yung inom natin ng kape. Testingin lang natin. Mga kaibigan. Testingin natin kung gaano nga. Pagka mapaitan ako, lalagyan natin ng konting asukal. Add tayo ng konting asukal para mas masarap yung dating ng kape. Ito po mga kaibigan, i-add natin. Ayun. Good morning. Kopi tayo mga master. Nagatid ako sa misis ko sa tabing dagat. Ano dito, nasa Kalapan lang kami. Mga 12 kilometers. Ito yung garden natin, itong ubas natin. Ito yung nasa unahan ng bahay ko. Siyempre bukod yung nando sa likuran ng bahay. At ang isa sa mga gusto natin gawin din, sa likuran, sa tagiliran ng bahay, magawa din tayo ng mga garden. Ako priority ang ang ubas sa garden ko dito. Pero itong compound namin, magkakapatid, isang compound kami. Natawag nga namin itong medyo farm. Maraming mga iba't ibang halaman dito. Mga makakain, mga bumubulaklak, mga puno, may mga hayop. Mga alaga din kaming hayop dito. Dahil nga sabi ko, Sabado ngayon, ang project na gagawin natin ngayon, ang ating activity, ano pa rin, routine pa rin ng pagpapataba. May darating din akong shipment ng ng tali. Banana, anong tawag doon? Banana rope ata yun. Mas maganda siya, nakahingi kasi ako ng sample sa kapatid ko. Ito, nakatali dito. Yung blue kasi, mga ganyan, ang bilis ang bilis masira, ang bilis magato. Ito, ayon doon sa mga kagrupo nila sa organic, yan ang ginagamit ng mga kagrupo nila. Matibay. Kaya nag-order ako sa Shopee. Nag-message kaninang umaga sa akin, agang maaga na delivery na. Mura lang naman. Isa lang yung in-order ko, tapos sa susunod order ako na medyo makapal para dito sa pag-aayos ng sa mga ganito. Pagkatapos natin abono dito, mag-spray din tayo siguro sa hapon. Medyo nakikita ko ng dahil nga tuloy-tuloy ang pag-ulan, may nakikita ko mga kulisap.
may anong tawag nga doon, yung nalimutan ko ng tawag doon yung kulay puti na lumilipad din siya, dumadapo. Tapos grupo-grupo sila. Anong tawag doon sa kulisap na yon? May nakita ko doon sa kabila, pinatay ko yung pinisa ako. Kasi susundan yun, grupo-grupo sila pag dumikit yun. Sama-sama, dumidikit pa rin yung iba. Tapos isa sa activity gagawin ko, yung i-check ko yung welding machine ko. 'Di ba, magpo-produce ako ng pambenta na grapes sa paso na gagawin kong dwarf na pwedeng maitanim sa mga bahay sa subdivision. Ayun, naghihintay lang ako ng budget ngayon. Tatapusan, may parating akong budget para sa sa project na yon. Umpisahan ko na yun dahil meron yung yung mga tinanim ko na na panglagay sa paso, medyo malaki-laki na, malapit na siyang pwedeng ilagay dun sa sa taniman na nasa paso. Kailangan ko kasi bumili ng medyo malaking paso. Tapos yung welding machine na sinasabi ko, kaya kailangan yon. Ang kagandahan din ako bibili ng welding machine, tapos hindi na ako magpapagawa nung mga bakal na magiging 3 links na ganito. Siyempre paso siya, magiging pabilog. Although may naiisip na akong design na pwedeng gawin ko doon, medyo mas malaki kaysa sa paso yung hindi naman tututumba kahit may bunga na, kasi malaki nga din yung paso. Tapos may lupa yon, mabigat. Kahit mas malaki yung bilog kaysa doon sa labi ng paso na magiging 3 links niya. Yung bala ko kasi doon, halimbawa ito yung paso, ganito kalaki yung mas malaki yung bilog, bakal siya, ring. Tapos meron din sa gitna siguro na ring. Tapos may naka-welding kasi, kaya mahalaga yung welding machine. Kaya sabi ko sa inyo, i-check ko yung welding machine. Tapos, di ba ganito yung paso, may pinakapaa papunta dun sa ring. Yun. Iniisip ko kung yung, di ba nasa gitna yung tanim na ubas, yung pinaka-stem niya, paakyat, papunta dun sa gitna na ring. Pagdating doon siya iikot, kakayap siya doon, iikot doon, tapos saka siya magbibigay ng ganito po, floating arm, yung ganito, ito paakyat, yung ganyan, yung stem, doon siya magkakaroon ng stem, pahiga din siya, papunta siya doon sa ring na isa, sa malaking ring, sa pinakadulo. Tapos, iikot siya doon. Pagkatapos niyang umikot doon, yung mga floating arm, nakalawit. Pansamantala, tuturuan natin yung bibili na maglalagay ng salo. O kaya kahit tayo na, kasama naman sa babayaran yun, maglalagay tayo ng isa pang ring pababa. Kahit mga ganito lang yung nakalaylay, pababa siya, mas maliit. Kasi doon pupunta yung yung floating arm, hanggang doon siya magkakat. Pag kinat niya, magiging bunga niya pababa, 'di ba? Pababa. Hilera siya, paikot, pabilog, nakahilera yung bunga. Parang sa tingin ko, imagination, parang maganda. Yun yung gusto kong gawing project para do sa sa paso na pambenta. May presyo, syempre. May presyo din talaga yung cuttings. Tapos bago ko ibenta, bumubulaklak o bumubunga para sigurado na yung bibili na na tuloy-tuloy na yung kung may bulaklak na siya. Tapos tuturuan natin kung papaano alagaan, papaano pag namunga anong gagawin,
kapag ka naputi na yung bunga, ano yung gagawin niya para sa sunod na pagbulaklak ng puno. Ano preparation nun? Ituturo natin package yun sa bibili. Tapos kung yun nga, yung pag-aalaga nun, paano muling pabubulaklakin. Tapos siyempre yung medyo mahal yung yung kumpara sa ibang halaman kasi nga unang-una mas mahal yung cuttings ng ng ubas. Kahit naman ako bumibili ako, mahal naman talaga. Tapos pangalawa, yung materials medyo may presyo. Una, mahal din yung paso. Pangalawa, bumibili tayo ng ng soil na gagamitin. Pangatlo, yung mga tulad ng bakal, yung medyo mahal din. Bibili tayo ng bakal, i-welding natin, yung materials talagang ang doon, ang benepisyo naman ng bibili, yung feelings na may pagmamayabang ka, pagmamalaki ka sa mga kakilala mo, kaibigan mo, kaopisina mo na may ganun kang uri ng halaman sa tahanan mo. Tapos, yung makapagpabunga ka, yung pipitas ka ng ikaw yung nagdidilig, ikaw yung nag-aalaga. May challenge pa may challenge pa na mga gagawin doon. Halimbawa, katulad noon, may gagawin akong libre na orientation do sa bibili sa paggagawa ng homemade wine, homemade vinegar, fermented. Challenge siya. Pwede din siyang fermented na papatagalin mo yung buhay nung prutas. Pwede kasi patagalin yung buhay ng prutas na hindi mo agad ubusin yung prutas. Sa isang linggo mo kainin, sa isang buwan mo kainin, sa isang taon mo kainin. Actually, may nagawa ako niyan na na-testing ko na, ginagawa ko yan hanggang ngayon, ginagawa ko sa bahay pagka may yung gulay na na mustasa. Pag may mustasa, piniperment ko siya. Buo siya, hindi siya yung fermented na mustasang ordinary nakikita natin na kinukuyumos. Kinukuyumos. Hindi ganoon. Buo siya. Linatag ko lang siya. Fermented lang siya. Buo siya do sa Tupperware. Patas-patas lang. Piniperment ko siya. Nag-try ako ng mahigit 1 taon bago ko uli siya buksan. Kinain ko. Suabe, malutong pa. Maganda. Sabi ko nga sa misis ko, pag may nakita na mustasa, bili ulit siya. Kapag may mga nakita sa tindahan, sa palengke o sa talipapa, bili siya, ipiperment ko. Yun, maganda ang benepisyo sa fermented. Yan ang tumulong sa akin. Kaya naisipan ko mga ganito yung gawin kong libangan. Yung isa pa palang benepisyo para do sa mga bibili, hindi pera pinag-uusapan dito, kahit anong sabihin, lahat naman ng bilihin may presyo. Ang pinag-uusapan dito, yung kasiyahan mo, yung pantanggal ng stress mo. Lahat tayo may trabaho. Stress, katulad ko, medyo malaki na yung kapital ko dito, sa totoo lang. Pagod na ako dito, malaki pa ang kapital ko, pero tuloy-tuloy kong ginagawa kasi stress reliever siya. Katulad nyo, Sabado, sa halip na kung ano-ano yung isipin ko, ito, ang benepisyo, wala ako sa inuman, siyempre. Nandito ako sa garden, nare-relax ako, tapos nakakaiwas ako sa bisyo, tapos nakakaiwas ako doon sa konsumo nung tapon na pera na hindi mo dapat ginagawa. Kasi wala tayo sa barkada, nakatutok tayo sa ganito. At at the same time, may pagkita, may additional income. At makakatulong sa kapwa. Ang pinaka-importante sa akin dito, yung makakatulong sa kapwa. Ano yung basis ko sa sinasabi kong pagtulong sa kapwa. Kahit pa ibenta ko ito, kasi yung benepisyong maibibigay nito sa mabebentahan ko. Kung naunawaan niya,
Yung benepisyo, hindi siya bisyo. Hindi siya bisyo. Kahit yung wine eh, hindi siya, nasa tao yun eh. Kung paano magiging masama ito sa tao, yung wine. Pinag-usapan natin yung wine, hindi yung liquor ha. Ang wine kasi fermented yan. Kung isa-shot mo lang siya, good siya sa health natin. Kasi nga, yung fermented niya, yung good bacteria niya, yung pagiging detoxification niya, pan-detox sa katawan natin, yung pampataas ng immune system natin, na andun sa wine. Pero hindi siya ginagamit na alak para sa inuman. Kasi hindi siya, design si wine na, booster siya ng immune system. Yun yung, may nabasa ako niya sa Bible eh. Yun yung purpose ni wine. Kaso dito sa atin sa Pilipinas, naaabuso. Naaabuso yun. Nagiging pang-inumin siya sa inuman. Inumin sa inuman. Tapos na pala yung paghahasi ko, pag lalagay ng fertilizer sa mga palayan. Yung utol ko, yung kapatid ko, may natirang isang sako na 3-4-14, yung complete fertilizer. Nagdadalawang isip kasi ako doon sa nabibili sa online. Di ba yung video ko ng pag lalagay ko ng complete, yung inabot pa ako ng may nabasa pa ako ng ulan. Pero yung ulan naman hindi naman nung malakas eh. Ambon-ambon lang siya, dire-diretso nga lang. Tsaka dito sa hindi dito nagtutubig. Kaya mataas na kasi to eh. Kaya walang problema yung ganun. Ang napansin ko doon sa fertilizer na bibili sa online, bukod dahil sanay ako sa fertilizer eh, kasi nga taga rito kami sa bukid, may mga palayan kami, gumagamit talaga kami ng mga ganong uri ng fertilizer. Napansin ko kasi nung nakaraang gumamit ako, nagbukas ng fertilizer yung kapatid ko, humingi ako. Nung sabi ko doon sa vlog, ibababad ko yung fertilizer at sa hapon ko ididilig kasi nga pag sinabing complete fertilizer, matagal siya matunaw. Nagtaka na lang ako, 'di ba, hinalo ko siya. Sabi ko doon sa vlog, pwede na palang idilig kasi tunaw na. Doon ako nagtaka, bakit tunaw agad siya ng ganun kabilis. Tapos nung i-deliver nga sa akin yung fertilizer, inisip ko, baka may ibang variety yun na ibang brand na 14 kasi bakit pino siya, kakulay siya, pink, pero pino. Kaya yun, medyo nag-iisip ako, kaya parang medyo mahal, saka medyo mahirap talagang mag-imbak ng fertilizer. Kasi ang fertilizer, aalagaan mo talaga kasi natutunaw. Mahal kasi isang sakong fertilizer. Kaya sabi ko sa isip ko noon, meron naman sa online, bibili na lang ako sa online. Pero, ayun, nakita ko yung performance ng online, isang linggo, parang walang, doon sa dinilig natin, mga kaibigan. Ito, share ko to sa inyo ha. Pipili din kayo ng ng ganun kasi ako, familiar ako. Kaya napansin ko, may mga deliver pa lang sa akin, napansin ko na kasi nasa white siya na plastic. Di aninag yung loob, kita yung loob. Nagtaka na agad ako doon, bakit pino? Parang kalahati lang siya ng butil ng ginagamit namin, yung size ng butil. Kalahati lang siya. O 3/4 nga lang ata siya nung 1/4 lang nung butil ng Yung natira kasi nung kapatid ko, kinuha ko yung isang sako. Sabi ko, babayaran ko na lang kapag nag-bonus kami.
Siyempre, di ba, taga-gobyerno ako, empleyado ako ng gobyerno, nagbo-bonus tayo. Bago October na, September na ngayon, gitnaan na, mahigit na, isang linggo na lang, October na, November, bo-bonus na tayo. Kaming mga taga-gobyerno. Babayaran ko na lang sa kanya yon. Medyo mahal kasi yung presyo ng isang sakong fertilizer. Isa yun sa kung bakit medyo mahal ang magiging benta natin sa nasa paso, kasi ibebenta natin yan ng siguradong bumubunga. Kasi pwedeng mabili sa akin yon ng may bulaklak na, pwedeng mabili sa akin ng may buko na siya. Madaming fertilizer. Nakita nyo naman, linggo-linggo sinasabi ko naman sa inyo, at nakikita nyo, may mga vlog ako ng nag-fertilizer, medyo linggo-linggo. Napansin ko lang talaga doon sa online. Parang hindi na bago. Dito nga, itong isang ito, maliliit. Tapos, di ba, every week, ilang beses ako magputol, pinuputol ko yung, hindi ako nagpapalago. Ultimo dahon, yung mga vine, nagbabawas ako. Ang dahilan para, yung mga nutrient, makuha talaga no mga dapat nating palakihin. Hindi masayang lang, katulad nung pupunta sa dahon, yung dahon naman masyadong kumakapal, dapat binabawasan, sayang. Kaya ang ginagawa natin, pruning tayo ng pruning. Ayan mga kaibigan, yun yung mga, hindi ako eksperto. Pero dahil lumaki ako sa farm, sabi ka nung yung sa Pogo, naalala ko si Mayore, lumaki ako sa farm. Yan. Ako talaga, lihitimo ako, lumaki ako sa farm. Dito ako lumaki sa lugar na to. Ang paligid namin, puro halamanan, palayan, yan. Talagang may mga hayupan, kaya talaga ako po yung lihitimong lumaki sa farm. Lumaki po ako sa pag-aalaga ng halaman. Alam ko kung tumatalab yung fertilizer, alam ko kung hindi, alam ko kung kailangan ko bang mag-alala o mag-isip na parang Japex yung isang produkto. Nag-iisip ako dito. Kasi yung nakita nyo na pag-apply ko ng fertilizer, hindi siya ganun karami. Pero sabi ko nga sa inyo, continuous. Kahit hindi siya ganun karami, ang tendency po doon, maliit lang yung area. Alos dikit-dikit po yan. But hindi katulad ako ng ibang nagbablog na may grapes. Sabi ko nga, hindi po ako perfecto para dito kasi hindi naman ito kinasanayan kong halaman. Pero yung idea, at may mga training din tayo sa agriculture po. Kasi may mga palayang kami, may mga seminar po kasi agriculturist dito. Dito sa Oriental Mindoro po, isa po ito sa mga rice provider ng Pilipinas. Ang agriculture po dito ay masipag po magbigay ng mga training and seminar, lalo na po yung mga nagtitrain po dito, yung mga trainer specialist po na mga produkto. Yung mga may-ari po ng product, bumababa po yan sa mga community, kasama po yung mga local government from agriculture para magbigay po ng training ayon po sa kanilang mga produkto. Kung paano gamitin, ano yung benepisyo, ano yung makakasama. Dito po, share ko lang ito mga kaibigan na hindi para sa vine lang. Para po ito sa lahat po ng uri ng halaman. Kapag po magkakadikit yung halaman nyo, hindi po pwede na tularin natin yung pagbibigay nung iba sa vlog. Hindi ko naman sinasabing wala pong perfecto. At saka po yung iba, naging experience na lang din nila sa
sa halaman nila, at yung iba po napanood din nila sa vlog ng iba na ginagaya nila at kinukontinue lang nila. Yung sa akin po, ayon din po ito sa mga seminar na naatidan ko kung paano gumamit ng fertilizer. Ano po, hindi po ako perfecto pero may mga training seminar po ako na naaatidan. Kasi nga po, laki po ako sa farm. Ayan. Kapag po naparami yung fertilizer, may malaking epekto po yan sa puno ng halaman. Pwede pong lumaki yung halaman pero hindi po bubunga. Hindi po bubunga. Kala natin kapag may fertilizer minsan, mas maganda kasi mapapalaki, mapapabunga po. Meron pong sumusobra, hindi po bumubunga. Meron po kami mga figure dito. May mga figure. Kapag yung bagsakan po ng figure, kalimitan po sa backyard, hindi po yan nakatangke ang labasan ng dumi ng baboy. Babagsak po sa lupa yan. Yung pong palaya na nasa tabi niyan, tawag namin lumalaso. Lumalaki po ang mga puno, tumataas po siya, yumayabong pong maigi, nagiging kulay blue. Familiar sa blue. Hindi na po siya green. Nagiging blue ang mga sobrang taba. Pero wala po siyang gasinong bunga. Ganun po ang kapag mataas ang nutrient. Kaya po tayo, dahan-dahan po ang pagdidilig ng pero continuous po. Napansin ko lang talaga, dapat may pagbabago yung vine. Kaya sabi ko sa kapatid ko, babayaran ko na lang sa'yo yung ang gagawin ko na lang, bibili ako ng plastic na malaki yung kita nyo sa palengke, yung pinaglalagay ng isda sa banyera, yung mga banyera pag dumadating yung isda, naka banyera siya, tapos may plastic siyang malaki na nakabuhol. Siguro yun na lang gagawin ko para maging safe yung yung abono. Yun na lang yung gagawin ko. Para sigurado po ako na hindi fake. Para doon sa mga sa mga bumibili po, try nyo pong bumili sa mga tindahan po kung magre-retail sila. Doon sa tindahan talaga ng mga abono. Dito po kasi sa lugar namin, sabi ko nga, laki ako sa farm kasi puro farm po dito. Ang pagdating mo sa bukid, katulad nitong bukid, puro taniman. Madami po ditong agricultural supply. Nakakabili po dito ng medyo mga maliliit na pang-spray, mga disinfectant. Meron din po dito. Hindi ko lang dito na try na bumili ng kaunti lang. Pero sa mga magbabanggit po ako ng mga ng ilan na tindahan na posible nyo pong mabilhan ng naka-retail. Medyo may presyo talaga lang po pag retail. Handyman po at saka yung City Hardware. Diyan po ay meron pong original po talaga na produkto, hindi po fake. Yun lang ang problema sa sa online minsan. Medyo mura mabibili mo. Tapos nakakabili ng retail. Kaso ang problema, ewan ko ba't ganun yung ibang Pilipino. Hindi po lahat dahil pa ako Pilipino din. Bakit yung iba nandaraya? Hindi ko alam kung ano yung merong ugali. Ang katulad natin na pagdating sa pera, basta kumita lang, kahit mandaya. Kaya ingat-ingat din po kayo. Yung mga kaibigan ko po na pwede po kayo magtanong sa akin kung ayon po doon sa aking kakayahan na maisasagot sa inyo. Yun po, hindi po ako perfecto sa pagtatanim, pero ayon naman po sa mga mahilig tayo mag-research, tapos nga may mga training tayo, makakapagpalaki po tayo ng ubas, makapagpabunga po tayo. Sana po yung mga kapanood po nito na mga taga rito sa Oriental Mindoro, matangkilik nyo yung gagawin ko pong project, gagawin ko pong business, simple business for agricultural backyard. Yung aking dwarf po na ubas, soon open po yan. Hindi lang po ngayon kasi ang purpose ko po talaga, hindi po ako mamabilis na yung mga cuttings, yung mga ganyan, bebenta na. Kailangan ko po, magbebenta ako, yung sigurado ako na pakikinabangan po ng customer na nung bibili.
Hindi po yung ibibitaw ko sa inyo na hindi naman yung pakikinabangan na matay. Kasi ang masisira din ako din po eh. Pwede po kasi may bigay ko sa inyo maayos pero hindi nga rin kayo sanay pa mag-alaga sa puder nyo na matay. Ang sisisihin, di ba, sisisihin nyo ako, sabihin nyo fake yung naibigay ko sa inyo kasi namatay. Kaya mas maganda po na ibigay ko sa inyo ng bumubulaklak. At least bumubulaklak o may bunga na. Pwede nyo naman pong bisitahin itong aking mini garden para makita nyo po yung aking mga tanim na grapes. Dito lang po yan sa Calapan City, Barangay Punintubig, Oriental, Mindoro. In front lang ako ng Barangay Hall. Pwede po kayong bumisita para makita nyo po ito. Ito po yung first batch ko. Naglakas ng loob po ako dito sa buong barangay namin at dito sa buong Calapan, wala akong alam na may tanim na grapes. Ako pa lang. Medyo mahaba po itong vlog ko. Orientation po to. Training ba to? Yun lang mga kaibigan. Naubos na yung kape ko. Kita tayo sa mga ibang vlog na gagawin ko.